kusa na ho siyang magpapakulong. Ito ang tinutumbok natin mga kaibigan. Gayak na si VP Sara Duterte at papunta na ho sa kulungan upang sumuko at kusang magpakulong na mga kaibigan. Ito po, nako. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito ang matindi mga kaibigan. Susuko na at kusang magpapakulong. Ito ang si VP Sara Duterte. Nako, ay nag-iba ho ang hihip ng hangin. Kung dati ho, ang sabi nga niya, kaya ayaw siyang umattend diyan sa hearing sa Quadcom. Ang iniiwasan niya ho ay baka siya ay makontempt, baka siya ay makulong. Subalit ngayon ho ay gayak na siya at kusa na siyang susuko upang siya ay magpakulong na mga kaibigan. Nako, ay hindi po ito fake news. Inuunahan ko po kayo. Kaya kapag may pagkakataon, kayong mga mahal kong taga-subaybay, ay huwag nyo pong kaligtaan na panuorin, pakinggan, upang matuklasan po natin at matunto natin ano ang dahilan kung bakit itong si VP Sara Duterte ay susuko na at papunta na nga po diyan sa kulungan upang kusa na siyang magpakulong. Aba, ay baka ito ho ay nakonsensya. Mahirap kalaban ang konsensya Kaya lang ang tanong, ito nga ba ay may konsensya? Sapagkat kapag di umano, ikaw ay nang mandarambong, magnanakaw ng pera ng tambayan ayon sa lumalabas sa banal na kasulatan, ikaw ay walang konsensya. Aba, ay napasama pa ang banal na kasulatan. But anyway, eto ho, samahan niyo po akong panoorin, pakinggan. Matindi ho ito. Itong aking ibabahagi po sa inyo. Gayak na itong si VP Sara Duterte upang sumuko at magpakulong na. Eto, mga kaibigan, shout out po sa lahat. Kay Laika, meron gumagawa ng script at kahit ano pang sabihin ni Atty. Laika, ipakukulong siya. Bakit? Dahil siya ay tao ni VP Sara. At ang kanilang intensyon ay sirain talaga ang Presidente Duterte, ang VP Sara at lahat ng kanilang malalapit na alyado para sa ganoon yung mga alyado tumahimik at huwag nang magsalita para sa mga Duterte. Ang inaasahan nila pag wala na nagsasabi. Nandito na naman tayo mga kaibigan. Dito sa bangag din to But anyway, ay pagtiisan po natin, pakinggan, unawain. Dahil dito ho ay nagpaalam na ho. At itong si VP Sara Duterte ay handa na hong sumuko at magpakulong diyan po sa kulungan. Ito po. Salita para sa mga Duterte, siyempre, mananaig na yung paninira nila sa mga Duterte. Alam mo kung saan sila nagkamali. Nagkamali sila dun sa pag-iisip na kapag sinupil nila yung mga supporters na malalapit ng dating presidente at ng ating vice-presidente, wala nang diskursyong mangyayari na pagdepensa sa mga Duterte. Anong nangyari? Abay, unang-una, ang Vice President Sara Duterte mismo nagsalita. Hindi siya natakot. Pumunta siya doon sa hearing ng Good Government Kuno. Lasing ho siguro ito. Mga kaibigan, itong abogado na ito. Kung ano-ano na naman ang pinagsasabi. Dito, mga kaibigan, ay isisiwalat niya. Na handang-handa na itong si VP Sara Duterte upang pumunta. Sumuko na diyan po sa kulungan. Kusa na ho siyang magpapakulong. Ito po mga kaibigan. At talagang sinabi niya, ay nako, in the first place, mali ang inyong proseso ni hindi ako magsusumpa dahil ako hindi nasasakdal. Ako isang resource person lamang at sang-ayon sa sarili ninyong mga rules, hindi dapat ako sumpa. At doon sa kanyang budget hearing, sabi niya, naku, wag na tayo maglokohan. Ang budget naman talaga, 2 tao lang.
ang gumagawa niyan. Ang Speaker at ang Zaldico. Ay, ano na ho ito, nasubra na ng talino. Mga kaibigan, itong si Roque. Ito ang tinutumbok natin mga kaibigan. Gayak na si VP Sara Duterte at papunta na ho sa kulungan upang sumuko at kusang magpakulong na mga kaibigan. Ito po, nako. O diba, totoo naman dahil pati si Senator Angara ngayon ay Secretary of Education, nakita niya talaga na para talaga siya makakuha ng mas mataas na budget, talagang dapat dadaan ka kay Speaker at saka kay Zaldico, no? Dahil siya ay chairman ng Committee on Appropriations. Now, ano ba? Sa tingin niyo ba na ang epekto? Sa tingin ko po, wala pong epekto yung ginagawa nilang panunupil sa mga supporters ng mga Duterte. Bakit? Kasi nga po, nagsasalita ng mga Duterte. So pili nila lahat ng mga supporters, ang mga Duterte mismo nagsasalita at wala silang takot na nagsasalita. Si VP Sara nga, tingin ko ang gagawin yan, pupunta yan doon kay Atty. Laika at siya magpapakulong. At syempre, alam naman ng Kamara na hindi nila po pwede ipakulong ang dating presidente or si Inday Sara dahil yan ang magiging mitya sa people power at tuluyan sila mawawala sa kapangyarihan kapag Diyos ko po, Rudy Santissima, malabirin. Maliwanag naman po mga kaibigan. Hindi ako ang may sabi. According o dito kay Roque, itong si VP Sara Duterte ay gayak na handa nang pumunta diyan sa kulungan sa Kongreso upang samahan itong kanyang tauhan na kasabwat sa kulungan. Kaya't hindi po tayo nagpapakalat ng fake news. Mga mahal kong taga-subaybay, maliwanag po mga kaibigan na itong si VP Sara Duterte ay susuko na kusa na pupunta diyan sa kulungan. Muli kong inuulit upang magpakulong at samahan itong kanyang kasabwat sa pangupit sa pandarambong ng pera ng taong bayan na kasalukuyang nakakulong ngayon diyan sa Kongreso. Nako, any reaction mga mahal kong taga-subaybay. Naniniwala po ba kayo dito sa pinapakalat nitong si Roque na itong kanyang amo na si VP Sara Duterte ay papunta na diyan sa kulungan sa Kongreso upang kusang magpakulong? Mga kaibigan, any reaction diyan sa comment section. Inanyayaan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Nako, nandito na naman tayo mga kaibigan. Alam mo, itong abogado na ito ay matalino, subalit na sobra ng talino. Kung ang inatrabaho mo, Roque, ay ngayong kaso, ay mas mabuti pa. Ang maniniwala lang ho sa'yo. Ang maniniwala lang sa'yo. Ang iyong mga tagasunod. Given na yan. Batang taong bayan kami na matino pa na namumuhay sa Republika ng Pilipinas ay hindi ho kami maniniwala sa'yo sa mga pinagsasabi mo. Pawang ayon sa lumalabas sa iyong mga banat diyan sa iyong ika nga po'y buhat sa iyong pinagtataguan ay matagal na ho yan mga gawain mo. Matagal na yan na ang atensyon mo ay sirain ang gobyerno at nang sa ganon ay kusa mo pa rin nailuklok sa pamagitan ng iyong imahinasyon, ilusyon. Ito'y nag-iilusyon Kasi marami ho nito, milyones ang ambag ho nito na pera sa pagkapanalo ni VP Sara Duterte. Kaya umaasa siya hanggang ngayon na mailuklok sa Malacanang itong si Sara Duterte. Kaya panay pa rin ang pagpapakalat ng anumang laban sa gobyerno. At isa pa,
Ngayon no ay malapit-lapit na ito. Na panibagong warrant of arrest na lalabas dito sa qualified human trafficking. Abangan po natin yan. Kailangan niya si BP Sara Duterte. Para mapawalang sala siya. Kaya ito ay nananaginip ng gising. Nako, kinulang na naman po tayo sa oras. Pinadaanan ng kaunti po itong si Roque. Mga kaibigan, maliwanag po diyan. Mga mahal kong taga-subaybay. At yan din ay nasabi ni BP Sara Duterte before na handa siyang magpakulong kung makukulong. Mga kaibigan, ang kanyang mga kasabwat. But tingnan po natin kung ano ang magiging action niya dito. Ito ba ay gagawin niya? Alam mo Sara Duterte, bilang Vice Presidente ka ng Republika ng Pilipinas, hindi dapat yan ang pinagtutuunan mo ng pansin. Ang pinagtutuunan mo ng pansin dito, sagutin mo ang mga katanungan at siyempre, dapat katulong ka at ikaw ang magiging gabay para sa pagpapaunlad ng Republika ng Pilipinas. Hindi, pasaway ka para kang batang ulol pasaway ka nako, inulan talaga tayo sa oras. Muli po, maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito. Bye-bye. Palakpakan.